feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or i-share. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some. Balik isla naman tayo mga ka-adventure. Siyempre para gumawa ng panibagong adventure o spear fishing adventure. Okay, set up na. At kailangan nating i-check yung ating gamit para sa ating pamamana, para masigurado natin wala tayong aberya. At ito na nga, inaayos ko na muna yung aking pana para masigurado natin na ayos at walang aberya ang ating monoline. At para garantisado na tatama tayo at aabot yung ating bala, dahil baka pag na-stuck yung ating monoline sayang yung ating tinira na isda dahil hindi aabot ang ating bala. First dive at dahil warm up lang ito, kaya lang may nakita tayo mga surgeon fish o labahita, kaya pinagdiskitahan na rin natin. Kahit medyo maliit, ang importante may ulamin tayo. At ito ang ating unang isda, isang labahita o surgeon fish. At dahil hindi naman sila nabulabog bumalik pa tayo at kumuha ulit tayo ng isa pa, pangdagdag na rin, pangalawang labahita o surgeon fish. Na-amaze pala ako sa umagang ito, sa dive ko na ito, dahil bahagyang luminaw ang dagat o ang tubig. Kaya ganado tayo mamana dahil maliwanag o malinaw ang tubig sa ilalim. At dito, nagsagawa na ako ng ambush dahil umaasa ako na may malaking isda na dumaan dahil malakas din nga pala yung agos. Kaya lang sa pag-fish call ko, yung dalawang samaral o rabbit fish lang yung nakita kong lumapit. Dahil wala na rin akong natatanaw na ibang pwede maging target, kaya eto na lang ang aking pinitas. Pandagdag na rin sa ulam.
Ayos na ito. May 3 isda na rin tayo, pandagdag sa ating ulam. At ito rin nga pala yung isda na pinakamasarap at pinakamasarap din makatinik. Sa pagkakataong ito hinihila ko yung ating buya para ilagay ang isda doon sa ating buya. Kaya lang sa hindi inaasahan natinik naman ako. Ang sakit. Nag-dive down agad ako dahil may nakita akong gumagalaw sa ilalim. Kaya lang nung paglapit ko o pagdapa ko na, isa palang pawikan o si Tete lang aking nakita. Kaya sinusubukan ko siyang bulabugin. Fishcall ako ng fishcall kung sakali baka sakali na umalis. Kaya lang mukhang sanay na sa akin. At madalas daw kami nakikita kaya hindi na siya nabulabog. Nice. Nasa may baklad na part na pala tayo kaya umasa ako na may dadaan na pelagic o mga talakita sa area na to. Kaya fishcall ako ng fishcall. Kaya lang wala talaga. Kaya babay na lang sa ating kaibigang pawikan. At ito, habang pabalik ako sa tabi o sa isla, may nakita akong nag-arya ng lambat o yung namumusit. Kaya binabawalan namin mag-arya sa malapit sa isla o sa harapan mismo ng isla dahil ganyan nga nangyayari. Sa mismong bahura sila nag-arya. Kaya nakakapanghinayang kung minsan hinihila kasi nila yan o ginuguyod nila yung lambat. Kaya yung mga corals nasisira o nababali yung mga maliliit na corals o yung maninipis lang na klase ng corals. At medyo malayo naman sila doon sa tabi. Kaya hindi ko na sila sinabihan na bawal o hindi ko na sila pinagbawalan. Dahil nasa area pa naman sila ng pwedeng pag-arihan. At ito na, nakita ko na struggle o naghihirap sila paano nila may sasampa yung kanilang huling pusit doon sa kanilang bangka dahil napakalakas na ng agos. Ito, tinulungan ko na lang kay baka makawala pa yung ilang pirasong pusit na kanilang nahuli. Iniwanan ko na rin sila para makapamana ulit. Dito, nagpasya ako na mag last dive dahil tanghali na rin at gutom na. Wala pa akong almusal. Dito sa area na to pag drop ko may nakita akong triggerfish o pakol, malaking pakol. Kaya sinubukan kong i-ambush at subukan i-attract kung sakali mang lalapit dahil malaki-laki na ito. At eto, nakita ko na papalapit siya kaya itinuto ko na yung pana sa kanya at nung medyo lumapit ako ng konti o bahagya, sumabit naman yung belt ko. Kaya nabulabog tuloy. Ito na lang kulang pa sa kanila. Kulangan nila kaya pati manggap gawin natin na. At nung pagtapos kong kumain at nakapagpahinga, sumisid na uli ako, nag-dive na uli ako. At eto, may nakita akong isang oriental sweet lips. Malaki-laki na rin ito. Kaya tinira ko na. Kaya lang ang nangyari, daplis ang pagkakatama. Kaya napitas o nakawala.
same spot at may nakita na naman akong oriental sweet lips o yung kasama niya siguro ito kanina. Kaya binalikan ko agad dahil malaki na rin ito. Sayang naman kung makakalayo pa. Kaya lang talagang sayang dahil mailap at tuluyan niyang lumayo. Hindi na natin natira. Kaya siguro mailap dahil malabo na ang dagat sa hapon ito. Same spot at habang nagpapahinga ako may nakita ko isang coral trout o suno. Kaya ito na lang muna ang aking titirahin. Pangkilaw na rin ito kung sakali mang makakilaw tayo. Tinamaan naman. At ang ganda pa ng tama na stone shot. Wala nang kagalaw-galaw. Same spot pa rin dahil umaasa ako na babalik o magpapakita uli yung mga sweet lips na yun dahil malalaki na nga. Dahil kailangan natin ng pang-ulam o ng uulamin. Dahil yung mga bata biglang nagdesisyon na mag-overnight na lang daw sila dahil sayang naman daw yung kanilang pagpunta dito sa isla dahil ngayon pa lang yung iba sa kanila yung nakarating dito. Kaya gusto nilang sulitin ang pagpunta o pagpasyal dito sa isla. Kaya tayo susulitin din natin yung ating pamamana para meron tayong siguradong uulamin. Mukhang wala nang planong bumalik yung mga sweet lips na yun kaya kailangan na lang natin umahon at magpahinga para mapuntahan naman natin yung isa pang spot na may mga Maori seafood o kanlay. Doon tayo magbakasakaling makakuha ng malaki-laking pang-ulam. At eto, nandito na nga tayo. Kaya lang hindi ko sila masyadong maanin dahil sa sobrang labo ng tubig na dito. At hapon na rin. Kaya medyo madilim. Ang natanaw ko na lang dito yung Harlequin sweet lips. Kaya eto na lang yung aking tinira. Para mayroon tayong pangsilang. Hindi na natin nakuha ng video yung isang Spanish flag snapper dahil hindi ko akalain na may biglang daraan sa ating harapan kaya tinira ko na kagad. Kasi yung ating camera medyo matagal bago mag-play. May ilang huli na pala tayo dyan kanina. Kaya lang hindi na natin kinunan pa ng video dahil mga bigla ang pangyayari. Mahirap naman na hintayin pa natin mag-play ang camera bago tayo pumana. Another dive o another pagsisid dahil may nakita akong oriental sweet lips at talagang naglabasan niya mga oriental sweet lips niya at ang lalaki pa naman ng iba. Kaya lang sa pagkakataon ito range na. Kaya lang bakit nagdalawang isip ako na tirahin agad. Kaya sayang tuloy. At sinusubukan ko pang hintayin bumalik. Kaya lang talagang ayaw niya nang lumapit. Hindi na rin ako halos makatagal sa ilalim o makapag-ambush dahil sobrang pagod na. Dahil maghapon akong namamana at inikot ko pa itong isla. Para lang makakuha tayo ng ating uulamin.
At yan na nga pala ang ating mga huli. Pasensya na pala mga ka-adventures dahil yung ating lang nakuna ng video ay yung ating Harlequin Sweet Lips at yung ating suno o yung coral trout, pati yung Spanish club snapper, at yung iba eh wala na dahil lobat na ang ating camera, hindi na kinaya ng ating battery. Yan ang sisagingin mamaya. Kape tayo. Siya nakatoka sa pag-ihaw oh. Base Sige siya, pakapi-kapi lang oh. Uy, base muna tayo. Yun, mga ka-adventures. Sigang tayo, sigang. Hindi tayo puro inihaw lang. Matigas lang ang kaliskisaan. Yung ibang isda pala natin ay ipinamigay natin. Yung suno, yung Manilanon o yung Spanish club snapper at ang ating indong. Kapal ang bibig niya. Kaya nga siya sweet lips eh. Ay, yun. Tawag sa kanya. Kiss mo daw. Yan. Iyaw ko. Buti pa siya kaysa bulups no. No? Kaysa bulups. Meron kayo? Ipatlibre ka ba? Dito, bakal ka. Bili? For the vlog. Tag mo na lang ako sa... Para ng isda pag ginaihaw, no? Yeah! Sa akin tinutok ito. Baka isda ka, dati kasi grumpakol. Patrick Maya ay nag-iyaw. Nice. Ito lang siguro yung upload ko na maingay ay. Uh-oh. Habang namamana pala ako kanina eh, yung ibang bata eh, nanguha ng sales, pandagdag daw sa aming ulam. Okay na pa. Wala pa. Kuha pang tubig. Ay, dagdag. Biglang tayo nagiging na. No, God!
Espada mo ban sana. Hindi, ganyan man kayo. Para sa inyo lang din kinuha. Ilang. Balik na kayo doon, hindi nyo nakagig kinuha naman dami. Kaya man talaga kayo. Ano ka daw gold? Ano, wala pa nakasundok ng kanan. Bato. Lah, Hindi, sige lang. Excellent. walang plato, pins na lang kinainan namin. Ano pa kay Justin? Kailangan gwapo. Magpapagwapo ako. Bagay ba? Kasi dito ngayong gabi. Direct na Bandayan niyo si Justin mamaya kay Bate yan ka tayo. Hindi ka nagkuha ng ano. Uy, uy. Tao, bang kaldero. Ito pa ba yun? Nice. Pataubin lahat. Kaya ako hindi pataob. Ako bukas din. Maya pa. Saan yung pasok bukas sa taob? Bukas umaga. Taob tayo dalawa. Tatlo yan sa akin. 2,000 years later. At para po sa kaalaman ng ating mga magulang o sa mga magulang ng mga kabataan na ito, huwag po kayong mag-alala dahil pinaghiwalay ko po ang kanilang tulugan o ang kanilang higaan. Hiwalay po ang babae sa mga lalaki. Yung mga babae po nasa isang kwarto at yung mga kalalakihan po nag-tent lang po sila dahil mas gusto daw po nilang mag-tent o matulog sa tent at sa open cottage. At shout out na rin po pala sa ating mga kaibigan na Spiro, kay Joseph Agdon Nandumaran, kay Dudes Spiro TV ng Ildido, at syempre sa ating laging nakakasama, kay Sisid ng Magara, Rojas, Palawan. Shout out sa inyo bro, at sa ating muling pagkikita at sa ating pagkikita. Uy, matras na. Umila. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yan, nakatalagkod na siya bago pa nag-thank you. Uy, kayo, di man lang kayo nag-thank you. Yeah, I'ma do it my way. Lahat ba nag-thank you na? Dito kaya. Yan, yung mga papagalitan na magulang nila. Comment na lang yung mga pinalo ng nanay nila.